Susan, kapag sinabing strawberry dito sa atin, Baguio agad ang naiisip. Totoo yan. Tutubo nga raw kasi ang Kuya Kim sa mga malamig na lugar. Pero alam mo ba na pag nagawi ka sa Tarlac, makakakita ka na rin ng strawberry farm? Aba, di ba mainit sa Tarlac, Susan? Paano yun? Oo nga, di ba? Eto, ang sikreto. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Mapupula, juicy at talaga namang matatamis. Hirap tanggihan ng strawberry. At kung ikaw mismo ang gustong pumitas, di na raw kailangan puntahan ng malamig ditong taniman sa Benguet at Mountain Province. Dahil ang strawberry namumunga na rin sa probinsya ng Tarlac. Kadalasang sa malamig na lugar tumutubo ang strawberry. Sensitibo raw kasi ito sa tubig. Ang pinakakailangan po ng strawberry po para po dumami sila ay yung pong tubig po. Kasi po ang strawberry po ay sensitive po sa tubig. Nagre-react po agad sila sa dinidilig sa kanila. Kaya na makabili ng ilang binhi o seedling ng strawberry ang pulis at part-time farmer na si Remigio, sinubukan niya itong patubuin. Nag-umpisa lang po ako dito ng 13 na strawberry. Ngayon po nasa more or less po 20,000 na po ang strawberry ko. Kung ang Benguet na may malamig na klima ay nasa halos 6,000 feet above sea level, ang taniman ni Remigio sa bayan ng Duweg sa San Clemente ay nasa 2,000 feet above sea level. Ang klima po rito sa Duweg po ay bigla pong uulan dito ng malalakas. Malamig po ang panahon dito. Pero ang susi raw sa matamis nilang strawberry, nasa tubig na pandilig. Mayaman po sa minerals ang tubig dito. Galing po sa bundok po. Bukal po siya ang pinagkukunan po natin. Tila nakuha raw ni Remigio ang tamang lokasyon para mabilis na tumubo at maparami ang tanim nilang strawberry. Pagkatanim mo po, maghihintay ka lang po ng 4 na buwan, mamumunga na po sila. Pwede po silang mabuhay ng 5 taon po, wag lang pong gagamit ng mga synthetic na fertilizer. Disyembre hanggang Mayo nila inaani ang strawberry. Ito po ay pwede na pong pitasin, basta po ganito na po kakintab. Ito po pwede pa po bukas ito kinabukasan. Ito po yung mga half ripe namin sinasabi. Sa tamis nito, kailangan din daw bantayan ng bunga dahil lapitin umano ng mga peste. Tulad po ng mga ibon po, mga inaani din po ang strawberry, saka po nilalanggam. Pwede ang pick and pay o mamitas mismo sa Duweg Strawberry Farm ni Remigio. Ang picking po dito, pag napuno po yung isang tub po na 750 ml, nagpa-price po siya ng 300 po pag weekends. Pag weekdays naman po, 250 po. Halos hindi raw nagkakalayo ang itsura ng strawberry sa Benguet at Tarlac. Madalas albion ang uri ng strawberry sa Benguet na may dark red na kulay na may maasim at matamis na lasa. Medyo may maasim-asim. Habang ang Sweet Charlie variety na tanim ni Remigio ay matingkad na pula at sinasabing isa sa pinakamatamis na uri ng strawberry. Medyo manamis-namis. Wala naman po silang pagkaiba sa laki. Parehas din naman po halos sila. Bukod sa prutas, nagtitinda rin sila ng homemade strawberry jam na gawa ng asawa ni Remigio. ₱200 kada bote ang presyo ng kanilang strawberry jam. Wala po siyang preservative, asukal lang po. Sinubukan din nilang ihalo ang strawberry sa sisig. Nakakatanggal sa umay nitong sisig. Mataba itong sisig. Ito namang strawberry, matamis na medyo may pagka asim-asim konti kaya okay siya. Malamig man o hindi ang taniman, ang halaman dapat inaalagaan para kasabay ng pagtubo nito ang pag-asenso.